Okay, dumating na guys, in-order nating Realme C67 4G version. Ito yung 8128GB na may presyong 9,499 pesos. If ever na 256GB na variant yung gusto nating bilhin, 10,999 pesos naman yung presyo nun. So, sama-sama nating i-unbox to ngayon. So, mapapansin niyo na almost same pa rin yung box sa mga previous generation ng Realme. Talagang hindi nila binago yung packaging nila, which is good. Okay naman yun. So, meron tayong dalawang colorway na pwedeng piliin dito sa Realme C67. Ito nabili natin ay Sunny Oasis yung tawag, pero meron tong Black Rock. If ever na gusto natin kulay black lang yung kulay. So, tanggalin natin sa plastic. Okay, so pag open, document sleeve agad yung makikita natin. Make it real pa rin yung text. Gaya pa rin dati, meron tayong SIM ejector pin dito. Ayan. Hey, welcome to Realme family. At meron tayong jelly case. Okay, yung jelly case na guys, unang kapako pa lang, makapal na siya. Medyo matigas ng konti sa likod. So, protected talaga yung phone natin. At may additional na protection pa para sa kanyang camera bump. So, good na good. Tapos, syempre, may documentations pa rin dun sa loob. Ito na yung ating Realme C67. Ito yung Sunny Oasis, guys. Ganda. Ganda sa personal. Napaka-social ng itsura. Ganda ng pagkakadesign dito ng Realme. Okay, tingnan pa natin yung ibang laman ng box. So, meron tayo ditong 33 watts. Ayan, na charging brick na USB-A pa rin. Yung dulo. Ayan, 33 watts Super VOOC charger. At yung ating USB-C to USB-A cable. So, basically, yan lang yung laman ng box, guys. So, setup ko muna itong ating Realme C67. Tapos, balikan ko kayo. Okay, so fully setup na yung ating Realme C67. Guys, so una natin balikan dito at pag-usapan ay yung kanyang design. So, kagaya ng sinabi ko sa first impression kanina nung nag-unbox tayo, ang ganda talaga ng design. Hindi masyadong mabigyan ng justice dito sa video natin yung talagang ganda ng phone na to. Pero sa personal, sigurado ako mag-agree kayo na napakaganda nito. Makikita ninyo matte finish itong likod. Malaking part niya matte finish. Pero yung dito sa may camera module, yung paligid, medyo glossy siya. Tapos, ayun nga, depende sa angulo at tama ng ilaw, makikita ninyo, nagiging ano siya, nagiging gold yun nandito sa may baba. Tapos, may pagka brush metal finish yung itsura ng kanyang design. Pero wala naman texture, matte lang talaga, so hindi kapitin ng fingerprints at smudges. At talaga nagustuhan ko yung itsura niya. Napakalinis tingnan, napaka-expensive ng dating ng itsura niya, ang premium. Siguro hindi lang natin masyado nagustuhan yung kapal ng kanyang camera module kasi kapag tingnan ninyo, ayan o, ang kapal talaga. Ayan, compared sa mga previous na review nating phone na ganito din yung presyo. Tapos makikita ninyo na yung gilid nitong Realme C67, flat na rin guys. Tapos dito sa may right side, yung fingerprint at power lock button yung makikita natin, pati yung volume up and down buttons. So, yung kanyang power lock button, nakaprotrude naman, di naman lubog na lubog. Ayan, so, madali nating makapa. Dito naman sa may kabila, or sa may left side, yung kanyang SIM tray. So, tingnan natin. Okay, so ito yung kanyang SIM tray. Pwede tayong magsalpak ng dalawang SIM plus micro SD card. Dito naman sa may ilalim, meron tayong speaker grill, USB-C port, main mic, at meron tayo guys, headphone jack. At dito naman sa harap, makikita natin yung ating punch hole selfie camera at meron na tayong pre-installed na screen protector. So, yung bezel niya guys, makikita ninyo manipis. For the most part, makikita ninyo yung bawat gilid sa kaliwat kanan. Napakanipis talaga. Tapos, dito naman sa may bandang taas, may kakapalan ng kaunti compared dito sa dalawang gilid niya. Pero manipis pa rin yan. Ito naman chin niya, ang pinakamakapal na bezel. Tapos, maganda pa dito sa Realme C67, meron tong IP54 dust and splash resistance. So, if ever na habang ginagamit natin, umulan, mabasa ng kaunti, okay lang. O kaya matalsikan ng tubig habang naguhugas tayo ng plato, okay lang. O kaya naman, mapunta tayo sa isang maalikabok na environment, hindi agad-agad papasukin yung phone na to. Pero huwag nyo kakalimutan guys, huwag nyo itong ilulubog sa tubig kasi hindi to waterproof. Pagdating naman sa bilis ng kanyang fingerprint scanner, okay naman. Yung animation niya, may kabagalan ng kaunti. Pero pwede naman nating ma-adjust yan kung pupunta tayo sa accessibility at i-disable natin yung animation. Ayan. Pero hindi naman tayo binibigo ng fingerprint scanner nitong C67 so far. Ngayon, pagdating naman sa quality guys ng kanyang dual speakers, yes, dual speakers yung meron tayo dito. Yung nakita nyo kanina ay main speaker dito sa
baba. Pero yung nandito sa taas yung kanyang secondary speaker. Pagdating sa quality, malakas, hindi ako nabitin. Pagdating naman sa mismong tunog niya, kapag minax mo yung volume, nandun na tayo sa borderline na magiging muffled na siya. Pero okay na rin, pasado pa rin. Pero dahil yung kanyang secondary speaker ay parang secondary mic lang, parang maliit na butas lang, napakadali niyang matakpan kapag naka-landscape mode tayo. Ngayon, pagdating naman sa display, meron tayo ditong 6.72-inch IPS LCD, Full HD Plus resolution, so 1080p yan. Tapos 90Hz yung ating max refresh rate. Ngayon, kung pag-uusapan guys yung quality ng display nitong Realme C67, ang ganda niya para sa presyo niya. Ang sharp ng image, okay yung color reproduction kasi meron tong sRGB color coverage. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin matitimpla yung kulay. Pero sa una pa lang guys, pag setup ko sa phone na to, yun yung unang-una ko na-appreciate dito sa Realme C67. Ang sharp, ang ganda ng kanyang display. Yan yung sinabi ko kanina, meron tayong DCI P3 tsaka P3 na color coverage. So kung gusto natin mas vivid, mas vibrant, piliin lang natin yung P3. Ayan. Tapos pwede pa nating matimpla yung kanyang color temperature dito sa may bandang baba. Pagdating sa behavior ng kanyang refresh rate, makikita ninyo na naka-auto tayo ngayon, 90Hz, yung default, tapos bababa siya to 60Hz kung kinakailangan. So, nakakatipid tayo sa battery. At meron pa rin tayo ditong mini capsule 2.0. So, kapag charge natin siya or nakatanggap tayo ng mga notification, kagaya ng low battery, makikita nyo na merong lilitaw dito. Ayan, na parang dynamic island ng iPhone. Ayan. So, magandang animation, nakakatulong din kaysa naman may pop-up ditong lilitaw. Ngayon, pagdating naman sa performance, naka-Realme UI tayo dito out of the box, Android 14 na yan. Tapos, yung Snapdragon 685 yung ating chipset, 8GB yung ating RAM, at 128 or 256GB naman yung ating internal storage. So, meron tayo ditong RAM expansion or virtual RAM na up to 8GB. So, in total, pwede tayo magkaroon ng up to 16GB of RAM. Pero mamaya, pakita ko sa inyo yung epekto ng RAM expansion dito sa Realme C67 pagdating sa performance. Ngayon, pagdating naman sa UI or sa user interface, sa user experience, okay naman siya. Almost stock Android naman. May kaunti lang tayong bloatwares na makikita or pre-installed applications kapag na-setup na natin. Halimbawa, meron tayong Agoda, Booking, Find Easy, mga ganyan, LinkedIn. Pero lahat naman yan, pwede nating i-uninstall kung gugustuhin natin or i-disable. So, okay naman. Pero mas kakaunti yung bloatwares nitong C67 compared dun sa Realme Note 50. Nakaka-review lang natin. So, pakita ko sa inyo ngayon yung effect ng RAM expansion dito sa Realme C67 para malaman niyo kung dapat nyo bang i-enable yan kapag ginagamit nyo. Okay, so ito yung ating Antutu score kapag naka-on yung ating RAM expansion. 304,375. Not bad. Okay na rin yan. Magagawa naman niya yung mga daily activities natin like social media applications, YouTube, Netflix. Okay naman. Kahit yung mga online shopping like Lazada, Shopee, kayang-kaya ng phone na to. Pero tingnan natin kung malaki ba yung difference kapag in-off natin or i-disable natin yung RAM expansion. Ito guys, kita nyo naman. Ang laki. Ang layo ng difference. Naging 310,395 yung score natin. So, kung hindi naman talaga natin kailangan ng virtual RAM, kung sapat na sa atin ng 8GB, huwag na natin i-on kasi babagal ng kaunti yung phone natin. Nakalimutan ko palang i-mention kanina na yung ating Widevine security level 1 dito sa Realme C67. So, makakapag-play tayo ng mga HD content sa mga streaming services. At makikita nyo rin na dito sa mismong Netflix application, yung kanyang maximum playback resolution, Full HD na. Ngayon, pagdating naman sa gaming, okay naman siya dito sa Asphalt 9. Hindi niya na-generate lahat ng graphics, pero smooth naman. Hindi naman potato quality. Medyo malayo naman siya sa pagiging potato quality. Okay naman yung itsura niya, pero hindi lahat ng graphics nga ay ma-expect natin na ma-generate nitong Snapdragon 685. Pero again, pagdating sa usapang gameplay, smoothness, okay naman. So, kung casual gamer ka, mag-enjoy ka naman dito sa Realme C67. Okay, isa pang mabigat na game guys, tinest ko rin dito sa Realme C67. Ito yung Grid Auto Sport. Again, hindi niya na-generate lahat ng graphics, pero pleasing na sa mata yung, or enough na sa mata natin, yung na-generate ng graphics para masabi natin okay na, maganda naman kahit papano. And tapos, yun nga, pagdating sa mismong performance, okay naman. Walang lag, walang frame drops, napaka-smooth naman, napaka-playable.
Ayan, so okay naman. Pagdating naman sa kanyang camera, meron tayo ditong 108 megapixels na main shooter, 1.8 aperture yan. Tapos 2 megapixel na depth sensor at 8 megapixels yung ating selfie camera. Sayang, diba? Sana ultra-wide na lang nilagay nila dito. Mas okay sana. Kasi yung depth naman, pwede nating daanin yan sa software. Pero wala tayong magagawa. Nandiyan na yan. Pero yung 108 megapixels na main camera nitong Realme C67 ay meron daw 3 times in-camera zoom. Narinig natin yan sa ibang phone, kagaya halimbawa ng Realme Note 13 Pro Plus 5G, meron yung lossless zoom. So kahit hindi optical zoom yung ginamit, pero kapag nag-zoom tayo, halos walang quality na nabawa. So titingnan natin yan dito. Tingnan natin mga sample photos at videos. Okay, so ito yung kanyang 1080p video recording dito sa kanyang main camera. So, kapag ito yung ginamit natin, syempre, mas shaky. Kapag in-enable naman natin yung ultra steady mode or EIS niya, medyo mag-zoom in ng kaunti yung quality, pero mas stable yun. Mamaya try natin. Pero kapag hindi natin in-enable yung ultra steady mode or yung EIS, mapansin niyo makakapag-zoom in tayo. Ayan, digital zoom. Up to 10x or 10 times. Ayan. Pero kapag in-enable natin guys, yung kanyang ultra steady mode, yan yung mawawala sa atin yung pag-zoom. So try natin Ayan, naka-enable na guys yung ating ultra steady mode or EIS. So mapapansin niyo, less na yung pagka-shaky niya. Kapag nagpapan tayo, mas smooth na. Ayan. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, hindi tayo makakapag-zoom in dito. Ayan, ganyan lang talaga siya. Okay, pero at least meron tayong stabilization. Meron kasi mga phones sa ngayon sa ganitong presyo, walang stabilization kahit electronic Pero ito meron. Okay, so ito naman yung sample video dito sa kanyang selfie camera. So 1080p 30 frames per second yung pinakasagad resolution na pwede nating ma-record dito sa kanyang selfie camera. Pagkatapos meron tong EIS or electronic image stabilization. Pero kapag in-enable natin yun, yes, 1080p pa rin, pero magka-crop in ng kaunti yung ating framing. Mazo-zoom ng kaunti. Pero, ano yun? Good thing na yun na meron tayong EIS dito. So, if ever gagamitin natin for vlogging or magre-record tayo ng selfie video habang naglalakad tayo, less yung pagka-shaky ng quality. Okay guys, ano masasabi nyo sa quality? Comment kayo sa baba. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na capacity at capable to sa 33 watts Super VOOC fast charging. Ngayon, after ng wildlife stress test guys, ang nabawas lang sa kanyang battery ay 3%. Impressive na yun. So, ibig sabihin hindi magastos sa battery itong phone na to kahit pa magpatakbo tayo ng mabigat na game or application. Tapos, makikita ninyo na yung kanyang temperature umabot lang ng 33 degrees. Ngayon, pagdating sa real life usage, napansin ko na bagal bumaba ng battery percentage. Maganda talaga yung battery performance niya kasi nag-install na ako ng ilang mga applications, nag-update ako, nag-software update, pagkatapos gumalaw ako ng ilang mga settings, nag-check ng settings, ganyan. Pero mga 2-3% lang yun ang bawa. So, okay na okay yung endurance ng phone na to. So, kung kayo tatanungin guys, bibilhin nyo ba itong Realme C67? Comment kayo dyan sa baba. Ngayon, kung ako tatanungin ninyo guys, pagdating sa presyo niya na 9,499 pesos, acceptable na siya. Pero nandun na siya sa borderline na parang mag-iisip ka na ng kaunti kung ito ba talaga yung pinakasulit sa presyo na yan. Kasi kapag naalala natin yung M6 Pro ng Poco na ilang libo na lang, like parang 2,000 pesos na lang idadagdag natin. Naka-AMOLED na tayo, mas maganda yung chipset natin. Makapaisip ka ng kaunti. Pero kung ang main focus mo sa isang Android phone ay camera, tapos maganda yung battery performance, tapos yung design maganda rin, sulit na sulit sa'yo itong Realme C67. Pero gusto ko malaman yung thoughts ninyo tungkol sa phone na to. Comment nyo lang dyan sa baba. Kung gusto nyo itong bilhin, nandiyan yung link sa description box
sa baba. Maraming salamat guys sa panonood para sa samot sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.